Akala ko talaga nakachamba na ako sa ire-reband ko ngayon. Ang sabi ko, mabilis lang itong i-reband dahil hindi naman masyadong kulot ang kanyang hair. Bukod sa may kulay ang kanyang buhok, straight naman ang buhok niya tingnan. Pero nagkamali pala ako mga sis. Syempre, bago ako mag-start sa pag-apply ng rebanding cream 1, ina-analyze ko muna yung buhok ng ating client at sinashampoo para makita talaga kung ano yung totoong status ng hair ng ating client. So after ko nga itong ma-analyze mga sis, pinag-shampoo ko na yung buhok ng ating client dahil ma-oily ang kanyang hair at medyo basa-basa pa. At nang ma-shampoo at mapatuyo na nga namin yung buhok ng aming client, ito pala ang itsura talaga ng kanyang hair. Akala ko talaga nung una straight yung kanyang hair pero ito pala yung totoong status ng kanyang buhok, buhaghag or medyo may pagka-curly yung kanyang hair. Bukod nga sa pagka-curly, dry siya dahil sa color at makapal din ang kanyang buhok. So akala ko talaga nakachamba ako sa buhok na i-reband na hindi kulot. Yun pala, kulot pala talaga siya. So mga sis, before talaga tayo mag-start sa pag-apply ng rebanding cream 1, make sure na sinashampoo natin yung hair ng ating client para makita natin yung totoong status ng kanyang buhok. Kaya pala medyo straight ang kanyang hair dahil nung basa pa yung kanyang buhok, tinali niya na ito bago siya pumunta dito sa salon. At nung na-shampoo nga siya at napatuyo, ito pala talaga yung totoong status ng kanyang buhok na medyo may pagka-curly. So after namin ma-prepare yung buhok ng aming client, nag-proceed na kami sa first step na gagawin namin sa kanya. At kung mapapansin nyo, meron siyang mga white hair at uneven ang kanyang hair color. So ang ginawa muna namin before kami mag-proceed sa aming rebanding procedure, inuna ko muna dito yung kanyang hair color. Bali, inuna muna namin yung hair color dahil nga yung buhok ng aming client dito is medyo may pagka-curly. Makakapal yung hair strands at para mamaya pag nag-apply kami ng rebanding cream number 1, mabilis na lang siyang mag-react. At kaya din inuna ko na muna siyang kulayan dahil uneven nga ang kanyang hair color at yung ilalim ng kanyang buhok ay wala masyadong kulay. So yung ibabaw lang talaga yung may kulay dahil mahilig siyang mag-DIY hair color. Para once na nag-apply ako ng rebanding cream 1, isahan na lang yung application from root to ends. So, ipaprocess muna namin itong hair color niya hanggang sa mag-develop siya at ma-cover up yung mga white hair. Then, papabadlawan natin din. Proceed tayo sa ating rebanding application. And after ko nga ma-process ang kanyang hair color, pinabanlawan ko na siya with shampoo. Then, ang gagawin naman natin dito, hindi na natin siya papatuyuin. A-applyan na agad siya ng ating rebanding cream number 1. At this point, na-apply na nga natin yung ating rebanding cream number 1. Then, ililive muna natin ito hanggang sa mag-develop or mag-react na yung ating medisina sa kanyang hair. Then, syempre, from time to time, i-check natin yan. Kung okay na yung buhok niya, nagda-develop na ba yung pang-reband, kinakailangan na i-check natin always yan dahil nauna nga yung kanyang hair color. So, mabilis na lang po yung reaction yan. And once okay na ang kanyang hair, nag-react na, or it means naluto na yung kanyang buhok sa rebanding cream number 1, that's the time na papabanlawan na natin yung kanyang hair. And after processing ng rebanding cream 1, pinabanlawan na natin siya dito mga sis. So ito na ang kanyang hair. After naman nito ay i-blow dry natin siya ng 100% dry. After that, next naman natin yung kanyang pagpaplantsa. At ito naman yung kanyang hair. After natin siyang mapatuyo, medyo na-lessen na yung curly. Then yung next step na gagawin dito ay i-iron na natin, and this is the result after namin siyang ma-hair iron. So as you can see, super straight na talaga siya, shiny and smooth na siya tingnan, hindi kagaya nung hindi pa natin siya nare-reband na talagang curly and super dry ng kanyang hair. Then yung next naman na gagawin natin dito ay i-apply na po natin yung kanyang neutralizing cream or yung sinasabi natin or tinatawag na cream number 2. Then, ililive naman natin ito for about 20 minutes. After 20 minutes, papabanlawan naman natin yung hair ng ating client. Then, isusunod natin i-apply yung kanyang hair treatment. So, at this point, ni-apply na po natin yung ating hair botox treatment sa buhok ng ating client. Ibababad natin ito for almost an hour. Then, after 1 hour, babalikan natin siya para naman i-blow dry yung buhok ng ating client. And after 1 hour nga na naibabad yung ating hair botox treatment, bali hindi na natin siya
papabanlawan. Dadirect na tayo ngayon sa pagpapatuyo ng buhok ng ating client. Then after natin dito magpatuyo, papasadahan natin siya ng pang last iron. Then tingnan natin yung kanyang final result at syempre yung kanyang after wash result na sinend sa atin ng ating client. Alright mga sis, ito na yung final result after the last iron na pinerform natin sa buhok ng ating client. So as you can see, super straight, shiny, and smooth na yung kanyang hair. At maganda rin yung hair color na nailagay natin sa buhok ng ating client dahil na-cover up yung kanyang mga white hair at nagustuhan din ni Madam yung naging outcome ng kanyang hair rebond at syempre yung kanyang hair color. Bale, yung hair color na in-apply ko pala sa kanya is dark blonde. So, yan na yung naging result sa ginawa nating rebond, color, and hair botox treatment sa buhok ng ating client. Then, tingnan naman natin yung kanyang after wash result na sinend sa atin ng ating client, mga sis. So, ito yung ating client sa feedback. And by the way, mga sis, ginawa ko yung ating client noong July 8, 2023. Then, nag-send si ma'am ng kanyang after wash noong July 10. So, bali 2 days lang yung kanyang hair mula nung nireban natin sa kanya pinaliguan ng kanyang buhok. At kung mapapansin nyo rin, meron sinend dyan si ma'am na selfie namin or groupie para malaman nyo talaga na siya yung nireband namin at syempre yung isisend niya na after wash result kasi baka sabihin na naman ng mga echosera dyan na magkaibang tao. Charis! And this is our client's hair after niyang mapaliguan. So makikita nyo naman, straight pa din, shiny and smooth. Malayong malayo doon sa kanyang before na hair. At syempre, magpapaliwanag muna ako mga sis dahil isa ito sa mga nababasa ko sa comment section na kung bakit daw nag-iiba yung kulay ng after wash result doon sa actual or during na nireband namin. Ang paliwanag ko dyan mga sis, dahil sa salon sobrang liwanag talaga ng mga ilaw at minsan yung mga client natin pag kumukuha ng after wash result, napakadilim or dim light. At isa rin sa mga reason kung bakit nag-iiba yung color or nagiging dark compare doon sa unang ginawa dahil moisture yung hair or nag-oily kaya nagiging mukhang dark yung kanyang buhok at isama pa dyan natin yung quality ng video ng ating client na sinend sa atin sa messengers. So yun ang nakikita kong mga reason kung bakit nag-iiba yung kanyang hair color. O diba ang dami kong paliwanag as if naman maniniwala kayo sa akin, charis. O siya, that's it for today's video. Thank you for watching. This is Chading saying have a great hair day always mga sisilab until our next video. Bye!